Dahil sa ngayon, itong panahon na ito, makikita natin ang mga kaguluhan, hindi lamang sa ating gobyerno. Okay. Basang-basa na ang bansang Pilipinas sa international environment. Iba na ang pananaw nila. Ang tingin nila ay napakagulo ng ating bansa. Hindi lang yan sa gobyerno nangyayari. Ultimo sa mga maliliit na kongregasyon, sa mga simbahan, sa eskwelahan, bawat area of environment, may mga kaguluhan nangyayari. Hindi pagkakaintindihan, maling pamamalakad, maling turo, o kung minsan ay sa iba't ibang dahilan, kung kaya't may mga pinagmumulan ang mga divisyon o pagkakahiwa-hiwalay sa isang organisasyon. Ngunit sa loob ng iglesia, tayong mga mananampalataya ay may pananagutan sa bawat isa. Oo, gobyerno may pananagutan sa kanyang nationals. Teachers may pananagutan sa kanyang student. Sa loob ng, lalo pa rito, sa loob ng ating panambahan, hindi lamang dapat iasa sa isang tagapagturo o leader ng isang kongregasyon yung pananagutan na sinasabi. Kayo bilang isang miyembro, ang bawat isa rin sa atin ay may pananagutan. Dito sa unang Timoteo, na kung saan ay tinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo ang tatlong mahalagang bahagi. Yung kung ano yung kinalaman, kung ano yung laman ng Timoteo, unang Timoteo. Nahahati po kasi yan sa dalawa. Unang Timoteo at ang ikalawang Timoteo. Ang kabuuan po ng unang Timoteo, okay, na kung saan, kung isa-summarize po natin yun, una, ang nais po dito ni Apostol Pablo ay bantayan ang tamang aral at ituwid ang maling katuruan. Po, sa pagpapatuloy ng mga talata. Pangalawang nais na ipakita ni Apostol Pablo kay Timoteo na kung saan ayusin ang pamumuno sa iglesia kabilang ang pamantayan ng mga leader gaya ng mga pastor at diakono o yung pong mga namumunuan. At ang ikatlo, hindi po pang-apat to, ha? Ikatlo po, turuang mamuhay ang mga mananampalataya ng may kabanalan, disiplina, pananagutan, pag-ibig sa kapwa, maging mabuting huwaran sa salita, gawa at pananampalataya. Yan po umiikot yung unang aklat ng Timoteo. Okay. At diyan po ibubuod ang ilang mga mahalagang detalye na dapat sama-sama nating pag-aralan at dapat nating isabuhay. Okay. Una, yung tinatawag natin, bantayan ang tamang aral at ituwid ang maling. Okay. Sa unang Timoteo 1:3 hanggang 4, dito po sinusulat at sinasabi. Malaki po ba? Na kung saan ito po ay hindi lamang paalala para sa mga tagapagturo, bagkus ito rin po ay para sa mga tagapakinig. Kayo po, kailangan ang bawat isa sa atin ay maging mapagmasid. Tama po na kung saan ay kinakailangan magtanong. Okay. Dito po sinasabi, huwag magsipagturo ng ibang aral. Okay po. Hina-highlight ko na lang po yung mga importante. Huwag makinig sa mga katha na pinanggagalingan ng mga pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos. Tayo po rito ay may dalawang bahagi ng pag-aaral na itinuro ko nung nakaraan. Nung huling tumayo po ako dito, tinuro ko sa inyo. Mayroon tayong Bible study
mayroon tayong sermon. Si Brother Jason gumawa ng Bible study, pag-aaral, ng history, pag-aaral tungkol sa 5 importanteng halaga ng nasa Bible. Sa ngayon, ako po ay mensahe dahil nais ko pong i-motivate kayong lahat. Nais ko kayong inspire ang kahalagahan ng pagsamba. So, sa bahagi po nito na kung saan ang bawat isa po sa atin, sa ating pagsambang ginagawang ito, dapat tayong magpalakasan at magtuwid sa isa't isa upang maging dalisay ang Ebanghelyo. Anong ibig sabihin po natin? Bantayan natin ang doktrina. Ang dami po ngayong mga lumalabas na iba't ibang mga organisasyon. Kaya tinatawag dito na mga prosperity gospel. Kayo po ay alerto doon. Narinig niyo na po ba yung prosperity gospel? Na yung isang samahan ng mga mananampalataya ay nagtuturo na kapag ikaw ay naging bahagi ng ganitong uri ng pananampalataya, lahat ng puro magaganda ay iyong matatanggap sa buhay. Yung po ba ay pinangako sa atin? Kaya mag-ingat po tayo. Ang paggamit ng musical instrument ay lubhang ganya o akit sa mga kabataan. Okay. Masarap doon, maingay, malakas. Yung tinatawag kong salvation. Dito ka lang, magtiwala ka lang, ligtas ka na. Yung tinatawag kong Godhead. At marami pang iba't ibang katuruan na doktrina na kung saan po ay dapat yung saliksikin. Nasubukan niyo ba tanongin ang inyong mga sarili? Kung ito po bang kanilang itinuturan na ito ay tama, nasa Biblia, tanungin po natin ang mga sarili. Bakit po tayo dito ay hindi ganun kabilis lumani tulad ng mga nasa ibang organisasyon? Kasi po yung kanilang tinuturo ay may katuroang pinaluan. Sa madaling sabi po, itinuro ni Pablo na ang pananagutan ay pinapakita sa doktrina. Dapat kailangan maging tapat at tama ang pagtuturo ng salita ng Diyos at bantayan laban sa maling katuruan. Baka nga po yung ilan natin dito mga kapatira na wala sa mga upuan nila ngayon ay maaaring sa kabila na nalalambakan, sa kabila na dumadalo, naakit na po dahil may artista dun sa kanilang organisasyon. Dahil pinangakuan ng kanilang leader ng trabaho bilang pagtanaw ng utang na loob. Hindi ang tunay na laman ng doktrina ang kanilang sinusunod o pinakinggan. Pinagpalit sa material na bagay. Nakakalungkot po. Kaya po, pananagutan ng bawat isa sa atin bilang magkakapatid kay Kristo ay nagsisimula sa pagbabantay ng katotohanan. Alam niyo ang totoo, alam na natin ang mali, alam na natin ang nakasulat sa banal na kasulatan, ngunit marami pa rin taong pilit na binabaluktot ang maling katuruan sa kagustuhan na maaya ang karamihan kahit sa maling kaparaanan. Bantayan po ninyo ang inyong pananampalataya. Mapalad tayo dahil nakapakinig na tayo ng tunay na aral ng Panginoon natin. Kapag ka mga kapatid ay nagkamali o nadadala sa maling turo, dapat natin siyang itama ng may pagmamahal at ibalik sa salita